Ay grabe ha. At sobrang dami po yung mga naidagdag na nag-subscribe sa channel natin ngayon. At hindi ko po akalain na ganun karami yung maidadagdag na subscribers natin. Anyway, doon po siguro sa sinabi ko na kapag na-reach natin yung pwede nating ipanalo sa Congress o sa Senado, ay baka tutuloy po ako. Bagamat sinasabi ko po yan sa inyo na hindi ko po linya ang pasukin ang politika. At kaya naman po nakakapag-isip tayo ay dahil nga po sa itong mga nangyayari, kita nyo naman, diyan sa luto lang, inuubos na nila yung pera ng luto na kung saan iyan talaga dapat ang pantulong dito sa mga kababayan nating nagkakasakit, yung na-hospital, diyan po yan. Ay ang problema po, si Robles lang po ang nakikinabang ng lahat. At bago po tayo magpatuloy ay siyempre, maraming salamat po doon po sa mga bagong nag-subscribe dito sa channel natin. Ganon din po siyempre yung mga dating subscribers ko, mga followers at mga viewers. Maraming salamat po sa inyo. At hindi naman po ako tumitigil dito ng pagdarasal na sana po ay bigyan na kayo ng swerte ng ating Panginoon. At yun po yung madalas yung naririnig sa akin, yun pong patuloy na ibinibigay sa akin ng ating Panginoon na swerte ay ibigay na po sa inyo ng diretso. At hindi na po kailangan na ako ang bigyan niya ng bigyan dahil sinasabi ko naman po na Lord, hindi ko na po kailangan ang anumang blessings na ibibigay mo pa sa akin. Bagkos ang kailangan ko po rito ay makita ko po itong mga subscribers ko na kung ano po yung narating ko sa buhay, ganun din po sana na marating din po nila. Anyway, mayroon lang po akong babasahing sandali lang po babasahing comment dito. At may comment po kasi at may comment po kasi dito, babasahin ko lang po. At comment po ito ng ating subscribers na kung saan po ay nasaan na ba yun? Okay. Marcelina Limbo. Ito po, Marcelina Limbo ang nag-comment po nito. Okay? Sir John, totoo nga siguro. Yun po totoo nga siguro. Ito po, baka sabihin niyo po na ito po ayan po, yan po. Marcelina Limbo. So, babasahin ko lang po, para Sir John, totoo nga siguro ang sinasabi mong suswertihin ang mga subscribers mo. Miss Maricel, bakit may siguro pa? Hindi mo lang tinumbok. At ibig sabihin, hindi ka pa na... anyway, sige, tutuloy ka lang po muna. Sir John, totoo nga siguro ang sinasabi mong suswertihin ang mga subscribers mo. Dalawa po ang trabaho ko dito sa US. Naging employee of the year po ako. Wow. At congratulations at least employee of the year ka na bigyan ka ng recognition ng iyong kumpanya. Doon sa isa at recently lang ay nabunot ang pangalan ko sa drawing at nanalo na naman ako ng prizes. O yan po. Doon sa isang trabaho, marami pa pong nangyaring magaganda sa buhay ko. Thank you po sa inyo, Sir John. Yan po. Kaya ko lang po binasa ito sa inyo dahil para po maging inspirasyon din po ninyo. Iyon naman po kasi ang sinasabi ko, hindi po ibig sabihin o sinasabi kong ibigay na ng diretso ang swerte sa inyo. Hindi po yung babagsak na lang na galing sa langit na pira sa inyo. Hindi po ganoon. Marami pong pangamaraan
ang swerte. Kagaya po kung inyo pong nasabaybayan yung aking mga videos diyan na sunod-sunod po yung mga swerteng ibinigay sa akin, kagaya nga po noon, di ba? Ang sinasabi ko po is away ako diyan sa Manila dati at wala po akong makain hanggang sa ito po, wala na po kayong balat na makikita nung araw nung nandiyan ako away. Lahat po ito kagat ng lamok, pati mukha ko po yan. At wala po kayong makitang balat. At yun po ay dahil doon, nagkasakit po ako ng malaria dahil doon sa mga kagat ng lamok sa akin. Hanggang sa, yun nga po, namalayan ko na lang po, nasa hospital na ako nung time na yon, na kung saan naman po ay nakita pala ako doon lang sa tapat noong tinutulugan kong sirang truck, yung isang Australiano na nagtatrabaho dati dyan sa ADB, ASEAN Bank of the Philippines, ADB, ASEAN Development Bank o ADB. So yun po, at doon na po ako nakamalay sa hospital. Diyan po yan sa may Wilson Cardinal Santos Hospital. So at ang pagkakasabi po sa akin, 1 linggo na raw pala ako noon na kung baga kumatos na. At yun po. So pagkatapos po noon, hindi na po ako pinabalik ng Australiano nga doon sa matulog doon sa sirang truck, kundi inampon na po niya ako. Yun po. Hanggang sa, yun nga, naikwento ko naman po yun, kaya lang, nirarap up po na lang dahil doon po sa mga hindi pa nakapanood ng mga video ko dyan, tungkol dyan sa pag-ampon sa akin. Sunod-sunod na po yun, yung hanggang sa, sabi ko nga po noon, umalis po ako rito sa amin, sa Mindoro dati, ay tinapos ko lang po yung grade 6 ko dati dito. Pero dyan po, at dyan na po ako sa Maynila nga, hanggang sinampun nga ako. Pero bagamat putol-putol po yung aking pag-aaral, tinapos ko pa rin po yung aking pag-aaral sa college. So, actually, putol-putol po yun, kaya matanda na rin po ako nakatapos. Kasi nga, high school ako noon, yung pong dinala ako sa Australia. So, pagbalik ko po dito sa Manila, aral po ulit. At ganun lang po, putol-putol po. Kasi kailangan ko po magpabalik-balik sa Australia kasi nga po, ay inampun na nga po ako at ako nga po ang nag-aasikaso doon sa mga malawak nilang farm ng mga oranges at kung ano-ano pa. So yun po, kasi hanggang sa basta tinapos ko po, hindi lang po isa, kundi 3 po ang kursong tinapos natin. At talaga naman po yun talaga ang isip ko talaga na kahit anong mangyari, kahit tumanda na ako ng patuloy lang po ang pag-aaral. Kaya ngayon po sana, dire-diretso lang po sana yung pag-aaral ko, pero nagsawaan na rin ako. Tama na po yun. At matanda na rin ako. Anyway, marami pa pong mga nangyari sa buhay ko, yun po pinukwento ko sa inyo, na lahat po ng kumpanyang pinasukan ko, magsisimula po ako doon sa mababang posisyon. After a month lang po, 1 month, 2 months, hanggang maximum of 3 months, nagiging general manager ako. Kan lahat po yan. Naging, basta kahit na mag-umpisa ako doon sa line leader or supervisor, basta maximum of 3 months po, nagiging manager po ako. Ganun po yun. Hanggang sa nakapagtrabaho din po ako doon sa isang airline na multinational, international airline na yan, na matagal po ako dyan nagtrabaho. At yun po, kuninto ko na rin po sa inyo, lahat po ng mga airline, mga international airline, ang pwede mo lang maging position dyan, yung mga mababang position lang, halimbawa sa opisina lang or what. Ganun lang po. Wala pong Pilipino na naging manager sa lahat ng mga international airline. Wala po. Siyempre, kung halimbawa,
kung anong nasyon yan. Airline nila yan. Ang manager dyan, iyon kahalahin nila, hindi ko. Pero ako po, international airline, naging operation manager po ako. So, yun po yung, kung tutuusin, nakakapagtaka po yun. Kung tutuusin ay talaga namang hindi ka panipaniwala, pero nangyari. So, ganun naman po yun hanggang sa mga, marami po tayong pinasukan na mga trabaho na yan at yun nga po, kaya nakabili-bili din po ako. Magmula po sa zero ay talagang nakakon tayo, nakapagpundar tayo ng mga properties at yun na nga po, sino ba mag-aakala na yung stowaway na birana na puro kagat ng lamok dyan sa Metro Manila dati ay siguro mayroon din naman po tayong sasakyan. Mayroon din naman po tayong bangka na kung saan po ay lagi makikita po ninyo pagkatapos po ng video, nakikita po ninyo sa katapusan ng video, yun po yung bangka ako. At yan naman po ay kayo na po ang magtansya kung magkano po yan. Pero ang pagkakaalam ko, hindi po basta yan na halaga. So anyway, huwag na natin pag-usapan yan. Basta ang sinasabi ko po rito, ibigay lang po natin yung ating pananampalataya. Sabi ko nga po, yung po lagi ay tinuturo ko sa inyo, yung pananampalataya po na walang halong pag-aalinlangan. Kaya ko po yung sinasabi yung bagong taon na yung bigas po sa pintuan, yun na po yung paninyo eh. Yun na po yung magsisilbisa ng paninyo, pero marami po dyan ang hindi nakasunod. So, well, nasa inyo naman po yun. Dito naman po, wala tayong sapilitan. At yun nga po, at nabanggit ko nga po do kahapon sa video ko, napapasukin ko na rin po kung halimbawa ay makita ko na medyo pwede na nating ilaban yung mga subscribers natin, ay baka pasukin ko na rin po, pero hindi po ako magtatagal hanggang 1 hanggang 2 buwan lang po ako kahit manalo pa po ako. Kasi mayroon lang po akong mission na gagawin. Hindi na po kailangan na ulit-ulitin ko rito kasi nakakasawa naman po eh. At kung ano po yung purpose ng pagpapasok ko dyan. At yun po ay sisiguraduhin ko sa inyo na hindi po ako magtatagal dyan. At mayroon lang po akong importanteng mission na gagawin para kahit papaano ay wala, kung antayin natin yung kamatayan nitong mga hudas na mga kawatan na ito na nagpapahirap dito sa mga kababayan ko, matatagalan pa po. So, mas mapapadali kung nandyan na ako sa Kongreso o di kaya sa Senado, yun nga po sinasabi ko, mabigyan ko lang po ng sobre yung mga yan, kawatan na yan, at tama na po sa akin yun. Yun lang pong sobre. At ayoko na pong elaborate dito kung ano pa man po yun. At mukhang nagtagumpay mo naman po tayo at mukhang naging totoo. Nakatatlong ako na rin po tayo. Tagumpay dahil nga yung pong dalawa na nakatanggap recently, yung dalawa na yun na sinasabi ko, patay na rin po. At dahil po doon sa Victoria's Secret. So, hindi ko po kasalanan yun. Inamoy nila eh. So, salamat po doon sa mga nag-subscribe at tingnan po natin kung ano po ang kalalabasan niyan. At maiba po tayo ng usapan ay mayroon po ako napanood na video or sa TikTok po yata yun. Hindi ko lang po kasi ma-save. Ewan ko kung bakit ganon. Kan po yan yung TikTok po yung yata yung napanood ko. Yung statement ni Inday Sara. Napanood niyo po ba yun? Yung sinasabi po niya na tayo ay may kanya-kanyang respeto at hindi raw po niya sinusuportahan kung ano man po yung sinasabi ng dating Presidente Duterte na kanyang tatay. Hindi po niya sinusuportahan yung mga pahayag nila kasama po yung kapatid niya. Ayan, hindi raw po niya sinusuportahan yon. Kung ano man yung pahayag ni President Duterte at ni Baste, hindi ko, siguro yung doon sa rally, ay hindi raw po niya sinusuportahan yon.
So, doon po biglang pan ako. Biglang napaisip ako talaga sa totoo lang. Dahil sabi ko, bakit kaya ganito ang statement ni Inday Sara na kung saan ay palagay ko yung statement naman ni President Duterte na bangag nga daw itong si BBM na ito ay yun nga, yun lang naman ang alam ko. So bakit ganun kaya ang statement ni Sara Duterte na kahit paraw kamag-anak nila, kahit tatay niya or kapatid niya, hindi ko sinusuportahan yung kung ano man yung mga sinabi nila. So yun po, nabigla lang po ako. So hindi naman po kaya yan na yung resulta at ng taga-India na hinire nitong si Butod na ito. Sa totoo naman po talaga yon. At pinapag-aralan po kasi yan eh. Kaya naniniwala po ako. Actually, hindi po masabing kulam. Hindi po masabing kulam yan. Basta, hindi rin po masabing barang yan. Hindi po. Iba po. Kaya sabi ko nga po, pinapag-aralan yan. Kaya naniniwala po ako dyan. Dahil ako mismo nag-aral din po niyan. At sa Britanya pa. At yan naman po ang sikat dyan sa pagdating sa mga black magic na yan. So, napaisip po ako doon na parang hindi kaya tinablan na itong si Sara Duterte. Kasi dapat ito nagdeklara na ng kahit na kabi-kabila yung panawagan natin na mag-withdraw na ng support dito kay Bangag ay wala. Baliwala kay Sara Duterte at ang masama dati naman kung anong mga interview sa kanya ang sinasagot niya, no comment na lang. So ngayon, at tahasang sinabi niya na hindi raw niya sinusuportahan yung statement ng kanyang tatay at kanyang mga kapatid. Ayan. So, kung ito ay natural, then walang problema doon. Kasi unang-una, abogada naman yan. Kung natural yon kasi merong parameter yung mga abogado eh. Alam nila yan kung saan sila, kung ano yung kakampihan nila. Alam nila yung kung saan yung tama para sa kanila. So kung natural, ang problema po nito kung ito ay biktima na rin po ng mga hinire ni Butod dyan na taga-India at saka yun, taga saan pa yun? Meron pa isang bansa eh. Dalawa po yan na binanggit ni Pastor Kibuloy, which is, totoo naman pala daw yan. Yung binanggit ni Pastor Kibuloy na nag-ritual sila dyan ng Martes at saka Biyernes, talagang nandyan daw po yan mga black magic ng mga demonyo na yan. At kung halimbawa, kung hindi man natural ito at galing dyan sa black magic, kaya nagkakaganyan ito si Sara Duterte, doon po sa makakapanood dito na close kay BP Sara, ay siguro po, nasa sa inyo po kung sundin nyo itong sasabihin ko wala po namang problema kung ayaw nyo sundin, okay lang po. Pero sinasabi ko po rito, kung halimbawa lang po, baka lang tinablan na si Inday Sara nung ginawa nila dyan ng mga taga-India na yan, ng black magic na yan, kay Sara Duterte, ay ito lamang po ang gagawin ni Inday Sara. So baka po yung mga nakakapanood dito, na pwedeng makipag-usap kay BP Sara. Yan naman po kasi utos ng isang tao. Wala pong kasalanan dito yung gagawa. Yan po ay dahil sa binayaran sila o inutos nga. Siyempre, natural yan. Sigurado na yung binayaran talaga yan ni Butod. Ngayon, kung may nag-utos man yan, si Butod lang talaga nag-utos niyan. Kasi yan naman ang silos na silos kay BP Sara eh. Ito na po yung dapat lang gawin ni Inday Sara. Mag-screenshot lang po ng litrato ni Butod. Nandiyan naman yan, available naman po yan. Sa kahit na saan. Magpa-develop lang po siya ng tatlong litrato ni Butod. Tumbukin na natin. Kasi wala namang gagawa yan na i-black magic itong si Sara Duterte, si Butod lang.
Tatlong litrato ni Butod. Tapos, ikon lang. Di ba may kawali? Kawali yan. Ilagay lang doon, pagkasali-salisihin, baliktad, nakadapa, baliktad. Yung litrato. Yung nakasalansan doon sa kawali. Halimbawa, yung isa nakataob. Yung isa nakabaliktad. Tapos yung pangatlo, nakatihaya na naman. Yun po. Sa kawali ilagay. Ordinary yung kawali. Tapos, takpan yon kawali. Isa lang niya yon sa apoy. Pero huwag po doon sa huwag doon sa yung gas range. Huwag doon. As much as possible, either uling o di kaya kahoy. Isa lang doon, na wala pong tubig yun, tuyo yung kawali, lalagay doon yung litrato. Sa ano ba yung parang ang gulo ng paliwanag ko. Sige, ulitin natin. Para magulo eh. Baka hindi nyo maintindihan. Available naman dyan yung mga litrato ni Butod. Magpa-develop ng 3 na litrato ni Butod. Tapos, ilagay doon sa ordinaryong kawali, lagyan ng takip, pero yung isa lansan, yung picture na nakadapa, nakatihaya, nakadapa. Lagay doon, tapos takpan. Isa lang yan doon sa apoy or kalan na hindi gas range. Either uling o kahoy nga. Isa lang nandoon ng hanggang 10 minuto. Okay? Nakukuha niyo ba? Hanggang 10 minuto. Tapos, palamigin naman ng 10 minuto. Okay? Pagkatapos ng 10 minuto na lumamig, tanggalin dun sa apoy, isa lang uli ng 10 minuto. Tapos pagkatapos na yun, pagka tinanggal yan, palamigin ng 7 minuto na lang. Isa lang uli. 9 na minuto na nakasalang. Okay? Pagkatapos niyan, palamigin uli ng 9 na minuto, yung kawali na yun, ihukay mismo, yung kawali na yun, ihukay mismo sa buhanginan, or kahit nasaan dyan, sa lupa man o buhangin yan, ilibing nyo. Ganun lang yun. Ilibing. Pag hindi ganito, aywan ko lang. At yun ay ordinaryo lang yun. Pero ako na po ang bahala rito ngayon. Basta masunod lang yung proseso, ako na po ang bahala doon. Makikita ko naman po kung ginawa eh. Mayroon po tayong detector dito kung nagawa o hindi. Magre-reflect po sa akin yun. So, pagka ginawa, ako na po ang bahala dito. Aywan ko lang kung di... kahit pa siguro nagihilo yung aircon nila dyan, palagay ko naman ito ay kwento. Huwag na natin i-discuss yan. Basta yun lang po. Kung hindi nyo naintindihan, ulit-ulitin nyo lang po yan. Ganun lang po. Kadali. Dito po, malalaman ko po kung ginawa o hindi. Yung instruction ko na yan. Pero kung hindi ginawa, okay lang po. Wala namang problema. Basta ang sa akin lang po ay magtuturo lang po tayo ng kung ano po yung nalalaman natin. Ganun lang po kasimple yun. So, basta, yun po. At mayroon pa po tayong isa pang i-discuss. Ipaparinig ko lang po ito sa inyo. At tingnan nyo lang kung gaano kagago itong si Ilong na ito Because of false testimony. And the other criminal cases filed against Mr. Morales based on holiday. Yan Roda Calderon, Ding, Dumlakaw. Thank you, Ito yung title natin at yan po yung aking assessment at opinion
matapos po akong makinig sa pangalawa, actually dalawang hearing na ginagawa ni Senator Pato de la Rosa, Committee on Illegal Drugs. Wag na natin wag ko nang harap ha, kasi baka makita yung ilong ito ay baka mahawa pa kayo ng pagkalaki-laki ng ilong ito. Kaya iparinig ko ng boses. Yan, dumating. Pero sa tingin ko po ron, mukhang walang nakumbinsi itong witness na si Jonathan Morales na galing sa mga anti-Marcos camp. Galing sa mga anti-Marcos camp itong si Morales. Ay mukhang walang nakumbinsi mga senador. Tanga! Tingnan mo ha, wala doon na convincing senador. Eh, paano si Bato de la Rosa na tanga ka? Tingnan mo itong kapikian itong Mike Ilong na ito. Wala daw na convincing senador. Katanga mo, Talagang paninira lang ko ang ginawa. Si Bato de la Rosa lang yata ang naniniwala sa kanya. Bahala ka, Bato. Ikaw ang chairman ng committee, naniniwala ka doon sa nasabi mong report or papel. Ay, gonggong ka. Gonggong kang ilong ka ha. Ilong ka. Sige nga, ganito na lang ang usapan natin. Kasi, magdidebatehan lang tayo dyan eh. Puntahan mo si Maricel Soriano at magpa-drug test siya. Magpustahan na rin tayo para at the same time, exciting ito. Magpustahan na tayo ha. Sige, sandali lang ho. Ha? Sige, pakinggan nyo muna. Sabi nga ng PDEA, hindi yan totoo. Gawa-gawa lang yan eh. At kung meron man yan, sino ang naglabas niyan? Sekreto yung kanya mga record kung meron man. Inilabas. Paglabag niyan, di ba sinabi na ng Civil Service Commission? Na may pananagutan na maaaring makulong ng 10 hanggang 10 taon ang maglalabas ng mga sensitibong dokumento ng hindi autorisado at hindi pinapayagan ng opisina. Yan yung lumalabas na si Morales ang gumawa niya. Siya yung nag-imbestiga po, no? Hindi naman natuloy yung investigasyon, gumawa ng operational report, kinadamay niya si Pangulong Marcos at saka si Maricel Soriano at iba pa. Kaya ngayon ito ang title natin eh. PBBM, President Bongbong Marcos at Maricel Soriano, walang kinalaman. Ayan na, walang kinalaman sa drugs. Ayan. Yan, sige. Opinion mo yan, nabugok ka. Ha? Yan, maliwanag ito ha. Mga kababayan, narinig nyo. Itong katangahan itong si Ilong na ito. Maricel Soriano at saka itong si PBBM wala daw kinalaman sa drugs. Okay. Ito ngayon, gaano ikaw, Ilong, gaano ka kakampante dyan sa sinasabi mo? Dito tayo. Dito tayo magbabakbakan. Wala nang maraming usapan. Magpa-drug test lang si Maricel Soriano. Iposta mo na lahat ng kung ano man pag-aari mo, pati yung niregalo sa iyo na Raptor at saka condominium, iposta mo sa akin. Lahat yan, ultimong kutsara tinidor mo, iposta mo na sa akin. Maging yung inidoro mo. Lahat sisimutin ko. Iposta mo lahat yan. Kung meron kang bahay kubo, iposta mo na rin sa akin yan at pitriplihin ko ang halaga kung ano ang pag-aari mo. Okay? Tapos, kumbinsihin ko ngayon, total wala namang kaso si Maricel eh. Kumbinsihin ko ngayon si Maricel na magpa-drug test. Siguro naman pagka binigyan ko ng 3 gold bar ko yan, papayag niyan. Dito, tanggapin mo muna itong hamon ko, Mike Abe. Tanggapin mo. Masyado kang kampanting ka yung sinasabi mo eh. Lahat, ultimong anak mo, kung mayroon kang dalagang anak, iposta mo na. Bibigyan natin ng presyo yan. Kung magkano ang presyo ng kung ano man, bahay kubo mo man, kung may bahay kubo ka, baka nga siguro natutulog ka na lang dyan sa ilalim ng sa ilalim ng balete eh. Pero kung mayroon man, dahil nabigyan ka nga ng condominium, di ba? Lahat yan iposta mo. Kung may alaga kang mga baboy, manok, lahat yan iposta mo. Titriplihin ko. Sa madalit salita, kung mayroon kang asset o mayroon kang kayamanan na 100 million pesos ang halaga ng mga ari-arian mo, titriplihin ko yan, gagawin kong 300 million ang ilalatag ko dyan versus dyan sa 100 million mo. Sige daw?
Tangina. Sige, magpostahan lang tayo. Tanggapin nyo ka ng tanggapin tong hamon ko. Total, bahala na yung abogado ko makipag-usap kay Maricel Soriano. Sos maniwala kay sa akin papayag yan. Total, unang-una, hindi naman magpapadrag test si Maricel Soriano na may kinalaman yung investigasyon ng Senado. At kung hindi ka ba magpa-drug test itong si Maricel Soriano, aamin yan na naging addict yan. Ha? Dito tayo magkaalaman. Sa ngala ng pira itong Mike Ilong na ito, talagang nagpapakarmatay, magganyan lang. Maniwala ka sa akin, Ilong. Ha? Papayag at papayag si Maricel Soriano dyan pag pinausap ng abogado ko ito. Total, wala naman siyang kaso. Hindi naman siya kinakasuhan eh. Oh. Wala naman siyang kaso. Oh. Kung halimbawa na pre na siya at nakapagparehab na siya, okay yun. Pero aaminin niya na talagang yung time na yun ay bangag siya. Kasama itong si Kona ito, bangag na ito. Ayan. Nakakapika eh. Iposta mo na lahat. Sabi ko nga, kung may pati yung mga kandyan, bigyan mo ng presyo. Yung ipoposta mo sa tatlong doble ang gagawin ko. Maliwanag ba? Deal or no deal? Tang ina nyo. Ikaw, Onggo Estrada. Ha? Ganon din ang hamon ko sa iyo. Alam ko, milyon-milyon yung kayamanan mo. Iposta mo doon, doblehin ko rin. Lahat ng kayamanan mo, lahat ng kayamanan ng Estrada, iposta mo. Tatapatan ko yan. Basta, kung ano yung sasabihin ni Maricel Soriano, doon tayo magbabase sa sasabihin niya. Kung siya ba ay naging drug addict dati o hindi. Kung hindi man siya umamin doon, pues, ipa-drug test natin yan. Lahat ng mga nagsasabi na hindi bangag si Maricel Soriano at saka itong si Bongbong Marcos, lahat ng kayamanan nyo, sabihin nyo kung meron kayong 100 million, 200 million, o 500 million, tatapatan ko. Sige daw. Total, mga pinagnakawan nyo naman yan eh, di ba? Pwede yung iposta sa akin yan, pinagnakawan nyo. Ito sa akin, walang pinanggalingan itong itatayo ko sa inyo. Dahil di naman ako naging politiko kahit kailan. Maging barangay tanod, hindi ako naging barangay tanod. Kaya wala kayong masasabi na kinulimbat ko yung ipangtatapat ko sa inyo ng mga pira ninyo. Pero sige, kahit na pinagnakawan nyo yan, tatapatan ko yan. Basta ang sa akin dito, ubusan ng lahi. Ubusan ng kung ano mang meron. Hindi pala lahi, pira. Dahil wala naman pala akong kalahi. Nag-iisa lang ako na 175 years old dito sa mundong ito na nakahalo sa inyo. Mga buwaka ng ina nyo. Kaya wala kayong ma-issue sa akin dahil di ako kailanman naging politiko. Kayo, sige. Mga mayaman yan. Pero itong Mike Abin ito, iposta mo yung pan mo. Yung raptor mo at saka kondominium mo. Lahat, iposta mo. 3 doble gagawin ko. Dito sa mga politikong ito, lalo na doon sa nag-press conference din, ito si Subirin ito, iposta mo na rin yan. Mga kinulimbat nyo, iposta nyo sa akin. Tatapatan ko. Magkaalaman tayo. Magunggong kayo. Bakit kayo salita ng ganyan? Wala pa naman napapatunayan. Ay kung talagang hindi nag-addict yan, kung ito si Bangag na ito at saka ito yung Maricel Soriano ito, karikas ang takbo yan na para magpa-drug test.
Mga talagang mga kwan kayo, mga bobo talaga kayo kahit kailan. Pinoprotektahan nyo, yung kitang-kita nyo na napakaliwanag na talagang maling-mali na. Sus! Sino? Sa inyo dyan, yung kahit lahat kayong mga politiko dyan, makipaggustahan tayo. Ha? Lahat ng kumakampi dyan sa kaibangag na hindi drug addict yan. Ipostan nyo lahat ng kayabanan nyo. Tatapatan ko yan. Sige daw. Total, pinagnakawan nyo naman lahat yan eh. Ang bullshit lang ako rito, ang puntos ko rito. Ha? Kung wala kayong masabi, hindi kayo sigurado, huwag na kayo magsasalita. Bakit nakakasiguro ba kayo hindi nagbangan? Sige. Inaasahan ko na tatanggapin nyo itong hamon ko. Ganun lang mga putang ina nyo.